Yung 14 days po na yun, mahigit pa nga po siguro mga 3 weeks yung most of the families nakatira po sa evacuation center na mga schools lang po siya. Schools lang po ng TESDA actually. May TESDA po kasi sa amin. Yung mga JICA rooms, yun na lang naman po yung natira na safe po siya pero kahit walang mga pinto, yun, doon kami tumira for 15 days. Walang mapinto. So, walang pinto yun. Paano kumusta naman yung privacy ninyo? Yun ang problema. Walang privacy. Ilan ba anak mo? Dalawa po. Dalawa anak mo. So, anong mga problema na na-encounter niyo doon sa evacuation center po? Siguro yung wala nga pong privacy, tapos yung lamig po, yung talagang pumapasok sa inyo kasi after ng bagyo, ulan po siya, talaga maulan. So yung lamig, yung may mga part pa dun sa evacuation na tumutulo, ganun. Tapos nagkakasakit, syempre po, kakulangan din po sa pagkain, ganun, na-experience po namin yung lahat. Tapos siguro yung safe na tubig, yun pang medyo dun kami nahirapan sa tubig. Ano naman ang gusto mong makamit o gusto mong iparating sa pag-attend nitong Women After the Storm? Siguro yung pagkakapantay-pantay na rin ng kababaihan at saka lalaki. Kasi dun sa time talaga na after na po nung bagyo, nagkakaroon po ng kumbaga, etong part na to para sa lalaki, itong part na to para sa babae. Ganun po. So, dapat kumbaga walang obstacle, dapat walang discrimination sa kakayahan ng babae at saka lalaki.